bukas ba ang inyong isip na darating ang punto na magkakaroon kayo ng mga indecent proposal? So kung maglakbay diwa tayo sa iyong kabataan, paano mo ba ilalarawan ang iyong kabataan? Sabi mo kanina na nabanggit mo na categorically may pagkamanang ako. Bakit mo balikan yung kabataan mo at ibahagi sa amin kung ano ka dati at ano ang inilayo niya ng kaunti sa iyo ngayon? Ay, napakagandang tanong po. Salamat po. Ako kasi bilang Demi na individual, talagang lumaki lang ako sa simple at payak na buhay. Pamilya ko. So, kung bata talaga na pag-uusapan, nahatiin natin sa tatlong kategorya. Sa bata talagang hindi pinapalabas, hindi nakakalaro, makalaro man sa labas, may palo pa pag uwi. Yung tipong matulog ka muna bago ka lumabas, pero kahit magtulog-tulugan ako sa tanghali at nagising ako, pitik bulag pa rin kung makakalabas ka. So talagang bantay sarado. Traditional na approach. Habang lumalaki, ganun pa rin. Nung nag-aaral, talagang dahil simple lang ang buhay, hindi rin madali ang buhay. Kahit naghahanap buhay ang mga magulang, kailangan din na tumulong, hindi lang sa bahay, ganun din sa trabaho. So I started working then as early as teens. Iba't ibang klase ng trabaho. So talagang hindi ko naiisip yung pag-aayos, pagpapaganda. Dumating pa nga sa point na grade 6 na ako, nakaterno pa ako ng Dora. Okay. Yes. At yung last part na bahagi ng kabataan ko, prior to this day, bata pa rin naman tayo. Yeah. Kahit nung working ako, na talagang pumapasok sa opisina, may mga pagkakataon talaga na, syempre, dahil kung ano yung nire-require, talagang kailangan mong suotin na formal. Hindi naman sobrang formal araw-araw, pero kailangan modest, decent. Most of the times, majority of the skin is covered. So that's normal. But of course, meron din tayo mga bahagi ng buhay natin na nakakapag-ayos tayo, nakakapagpaganda tayo, lalo na kami mga special occasion. Yeah. Events, paid or not, yan ang mga pinaghahandaan natin. Kumbaga, balanse lang. Pero kilala ko ng mga tao na nakakakilala talaga sa akin, pamilya man, kamag-anak, malalapit na kaibigan na simple lang. So ano ang naging motivation mo ngayon upang tahakin ngayon ang pag-iisang liberated na Pilipina ngayon? Ayan. In terms of the word liberated, talagang ang Pilipinas kasi ano tayo nasanay o kinalakhan ng bawat Pilipino na talagang hindi normal yung mga ganitong klase ng pananaw. Kita naman siguro na kung may pagkakataon na pwede ako magbalot, gagawin ko. Pero pag kailangan na lahat talaga kami pare-pareho, susunod tayo. So, ano ang nagtulak sa akin? Kumbaga, ito rin yung tinatawag nating explore. Kailangan mo rin talagang subukan ng mga bagay-bagay based on your willingness din. Hindi yung susubukan mo dahil may nag-udyok sa'yo or peer pressure. Dahil nandito ako sa Velvets, a neo-burlesque femme powerhouse, ibig sabihin gusto ko. Kahit na may mga bagay na bago sa akin na hindi ko usual na ginagawa, gagawin ko siya, susubukan ko, hindi lang dahil requirement siya, kundi yun yung gusto ko rin na talagang pagdaanan. At naniniwala din naman ako na ang management namin na Holland's Media, Entertainment and Arts Inc. ay hindi hahayaan na mapabayaan ang kanilang mga artists kagaya ng grupo namin na The Velvets. Okay, maraming salamat, Demi. Ito, tanong ko sa iyo. Sabihin natin kaharap mo ang 15 taong gulang na version ng iyong sarili. At ikaw ay nag-transition sa pagiging modernong Pilipina. Sa tingin mo kaya, aayon siya sa'yo? Sigurado ako na masaya siya. Dahil sigurado rin ako na kung iaharap ko ang sarili ko sa 15 years old na Demi,
malulungkot siya kung makikita niya na merong lungkot sa puso ko na bakit hindi mo sinubukan nung may pagkakataon. Okay, maraming salamat. Demi, bago ako magtanong ng isang mapangasnang na tanong, imbitahan mo ang mga kapilipino natin na suportahan ang inyong grupo at ang sundan ang inyong mga social media account. Hello po sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-suporta ng Kwentong Pilipino. Sir Roy, maraming salamat po. Gusto ko po imbitahan ang bawat isa sa inyo na suportahan, of course, ang Kwentong Pilipino. Dahil sa kanila, hindi po kami makikita dito ngayon. Suportahan niyo rin po ang aming group. We are the Velvets, a new burlesque femme powerhouse. Meron po kaming iba't ibang mga social media accounts, Facebook, TikTok, including Instagram. Velvets, VLVTZ, read as Velvets. Follow niyo din po ang iba't ibang mga Velvet pages ni Velvet Luna, Velvet L, Velvet Clara, Velvet Kit, at Velvet Demi. Ako po yan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga hindi pa kami nakikilala, nawa ay buksan ninyo ang inyong mga puso sa pagtanggap ng mga makabago at modernong uri ng pagtatanghal. Kung gugustuhin niyo po, maraming salamat. Kung hindi naman, maraming salamat pa rin. Kumbaga, nandun pa rin yung aming damdamin na mahalaga sa amin na naipakita namin ang aming talento sa ganitong paraan. Gusto ko lang din po pasalamatan, pwede po ba? Opo. Ang Hollands Media Entertainment and Arts Inc., ang aming pong management, especially po to our CEO and President, Ms. Sofia Mara. Sa lahat po ng kanyang mga partners sa businesses, ang amin pong aesthetic clinic, Liternel, ang aming pong tagapangalaga sa hair and treatments, fashionistas, spa and salon. At we also want to thank the family and friends of the Velvets who supported us in our previous press launch concert held at Viva Cafe. Maraming salamat po. As you followed our social media accounts, maabangan niyo po ang aming mga future guesting. Hope to see you all in the near future. Maraming salamat po. Okay, mga kapilipino, supportahan po natin ang grupong Velvet sa pangunguna ni Velvet Demi. O Demi, ito, dalawang mapangas na tanong bago natin tapusin ang ating pag-uusap ngayon. Una, bilang nalilinya ang inyong grupo sa isang mapangahas na klase ng mga pagtatanghal ng mga babae, tanong, bukas ba ang inyong isip na darating ang punto na magkakaroon kayo ng mga indecent proposal? Salamat po. Yes. Kumbaga, naniniwala po ako na darating mga panahon na merong mga pagkakataon na makaka-receive ka ng indecent proposal, pero hindi para tanggapin ang mga ito. Kami po ay talagang individual na mga kababaihan na siguro nagpa-perform ng ganitong klase ng act or performance, pero hindi sa totoong buhay. Hiwalay ang pagkatao natin sa totoong buhay at sa ganitong uri ng kategorya ng pagpa-perform. Okay. Kumbaga, syempre po, nandoon ang respeto sa sarili, respeto sa bawat tao, sa kapwa-tao. At kung meron man po kaming mga future indecent proposal na matatanggap, andyan lang naman po yan sila. Hindi naman para i-entertain. Andyan din po ang aming management para kami ay pangalagaan ang aming mga pamilya. Yun lang po. Okay, maraming salamat. O ito, huling mapangahas na tanong. Bilang nasa modernong panahon and nauuso at hindi naiwasan ang mga malasensual na mga performances na kung tawagin sa larangan ng sine ay isang artistic performance. Tanong ko din bilang leader ng inyong grupo, hanggang saan ang kaya niyong ibigay pagdating sa pananamit? Sa pananamit. Sexy but decent.
Meron namang mga paraan ng pananamit kagaya nito na hindi naman kailangan ipakita ang buong bahagi ng katawan para ipakita ang sexy ka. Marami din pagkakataon na kahit naka-jacket at naka-pants ka, you can be sexy. The way how you move, because hindi lang naman namin minomodel kung ano ang aming pangangatawan, ano ang aming wardrobe, but of course, the sexiness of the story in every song that we are performing and we are dancing. Okay. Mga ka-Pilipino, bilang pagtatapos ng panayam ko kay Demi, no, ano ang nakikita mo sa sarili mo 5 taon mula ngayon? 5 taon mula ngayon, nakikita ko na itong grupo na meron ako ngayon na The Velvets, Neo Burlesque Femme Powerhouse ay hindi lang basta grupo na under ng Holland's Media Entertainment and Arts Inc. Kundi pamilya na namamayagpag hindi lang sa kategorya ng pagtatanghal, kundi namamayagpag sa pagmamahal at suporta ng bawat isang meron kami. Dahil ang 5 taon ng pagsasama bilang grupo at bilang kasama ng isang management ay hindi biro. Nagpapakita lamang yon na meron kayong harmonious relationship sa bawat isa, especially with the management. At hindi kayo magtatagal ng ganong katagal na panahon kung hindi maayos ang inyong pagsasama. And with that, of course, speaking of the performance, syempre, in 5 years, mas improved, mas versatile, and mas bold. Lahat ng mas na pwedeng maging description na positibo sa grupo namin ay maaaring magawa namin in 5 years. Dahil ang Neo Burlesque Femme Powerhouse na grupo namin na The Velvets ay hindi lang basta nagpa-perform ng singing and dancing na sexy and daring. Just to be specific, I'd like to share na kami ay nagpa-perform with heels on, chair, of course, sultry, and we are looking forward that in the near future, we are also doing pole dancing and aerial dance and the likes. So, ibig sabihin talagang along the way, bago namin matunton ang 5 years, maraming training, maraming pag-aaral, maraming paghahanda ang aming pagdadaanan. And by that time, mas mahuhusay at mas magagaling na kami na pwede namin maibahagi sa mga tao at pwede rin namin maibahagi sa mga mas nakababata pa na gustong sumunod sa yapak ng konsepto ng Neo Burlesque. Okay. Demi, maraming salamat Maraming salamat po. sa pagtitiwala sa kwentong Pilipino. Maraming salamat. And mga ka-Pilipino, supportahan po natin Velvet po. Sa pangunguna po ni Velvet Demi. Demi, maraming salamat. Muli po ako si Blue Roy. Abangan niyo po pagpapatuloy ng aking panayam sa iba pang miyembro po ng Velvet. Hanggang sa muli, ako po si Blue Roy at ito po ang kwentong Pilipino.